Si Bongbong Marcos hindi daw apektado sa pagdeklara ni VP Sara na tatakbo siyang presidente. Ay, anong pakialam namin sa'yo, Marcos? Wala ka namang sasabihing totoo, 'di ba? Sige. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng deklarasyon ni Vice President. Ulitin natin 'yan, ha. Tingnan nyo. Obserbahan nyo yung pasok ni Bongbong Marcos, ha? Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos. Obserbahan nyo. Alam nyo si VP Sara, pag may mga ganyang event, ay grabe. Nako, nakailang punta na ako ng event ni VP Sara, pinagkakaguluhan talaga. Alam mo yung dumating pa lang sa parking, ito to literal to, ha. Dumating pa lang sa parking at nabalita andyan na si Sara. Yung sigawan ng tao iba. Maniwala kayo, rockstar talaga si Sara. Maihahambing ko, kumbaga sa NBA, mahilig tayo sa basketball. Yung arrive ni Sara, parang Michael Jordan. Talagang pupuno ng stadium. Talagang magsisigawan yung tao. Ito si Bongbong Marcos, parang yung arrive niya, parang yung pinulot na star player sa isang liga sa probinsya. Ganon. Walang arrive eh. Di ba? Sabihin, baka naman Coach Oli, disiplinado lang, pinagsabihan na wag ano. Hindi, kahit yung sigawan ng tao, maririnig niyo. You will see the excitement pag nakita si Sara. Eto, wala talaga. Wala talagang karisma. Ito, tsaka silang magpinsan. Actually, si Tambi, di ba? Sinasabi, kahit nga dun sa lugar nila, walang may gusto diyan kay Romualdez eh. Kaya lang napapaupo yan, kakausapin yung kalaban o pakukwitin yung kalaban o papadisqualify yung kalaban kaya nananalo. Pero mismo sa bayan niya ayaw siya. Ganyan to rin to si Bongbong Marcos. Si Bongbong, wala talagang silbi yan. Kung hindi lang mapakampi sa malakas. Pero siya mismo, wala talaga. Walang karisma. Kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Nauna nang sinabi ng palasyo na ang mensahe lang dyan ng Pangulo, good luck. Sa press briefing ng palasyo kanina, muling iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maapektuhan ang trabaho ni PBBM sa pasabog kahapon ni VP Sara. Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng Vice Presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. Magaling na naman si Bongbong. Masipag na naman si Bongbong. Santo na naman si Bongbong. Hindi na naman nagnakaw si Bongbong. Kaya nakikita mo, wala talaga sa realidad na yung mga nangyayari sa Pilipinas, no? So hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. Max, attack dog ito talaga, no? Naipasok pa niya yon, naipasok pa niya. Di ba? Alam mo yung kaibigan yung bida-bida, nawala naman sa kanya yung topic, biglang ibabalik sa kanya. Maipasok niya lang yung sarili niya. Ito naman ganun din. Maipasok niya lang si Bongbong Marcos sa kanya. Ay, maipasok niya lang si Bongbong Marcos sa kanyang topic. Kahit wala na sa lugar. Maipasok niya lang din si Sara, ang Duterte. Noon pa. Kanina, dumalo si PBBM sa mass oath-taking ng newly promoted teachers at school heads. Ito yung issue na hindi raw nagkamayan, nagkaroon ng issue dyan na hindi raw siya kinamayan ni Gloria Macapagal Arroyo. Wala akong pakialam. Yan ang sabi. No? Pero kinamayan naman daw sa baba. Pero pag akyat daw ng stage, hindi na daw kinamayan ni Gloria. So what? Sa ilalim ng Expanded Career Progression Program mula sa Bulacan at Pampanga clusters.
Ginanap ito sa San Jose del Monte Sports Complex sa Bulacan. Dito nangako ang Pangulo na mas palalawigin pa ang mga oportunidad para sa mga guro. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Yan. Eto, si Bongbong. May pangako dun sa mga teachers. Dito natin malalaman kung yung mga teachers matatalino. Kasi pag naniwala kayo dito, ay may medyo mahina nga utak nyo. Ilang beses na ng budol to, paniniwalaan nyo na naman yung pangako nito. Ewan ko sa inyo. Buhay nyo yan. Kung gusto nyo maniwala, kayo naman ay tinaguri ang teacher. Hindi ko po minamata ang teachers, ha? Kasi yung mami ko, teacher yun. Sa college. Bago siya naging dean ng isang university. So, hindi ko minamatay yung mga teachers. Kaya alam ko matatalino yung mga teachers. Pero pag naniwala kayo sa pangako ni Bongbong Marcos, bobo kayo. Ilang beses na tayo niloloko niyan. Kaliwat kanan na maniniwala pa kayo sa pangako niyan. Ewan ko na sa inyo. Huwag kang ganun eh. Pag mag-i-spits ka, Bongbong, huwag kang ngunguya ng bubble gum. Ganun ka ng ganun eh. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ng posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. Yun, palakpakan. Taas ang mga teachers, kamay ng mga teachers na magpapauto dito. Taas ang kamay ng mga teachers na magbubudol. Na mabubudol. Halos 2,000 Yan. Ito ba yung kay Gloria? guro Wala ang dyan. na-promote. Kabilang sa dumalo sa oath-taking sina DepEd Secretary Sani Angara at si former President at ngayon Pampanga 2nd Dyan daw sila hindi District nagkamali. Representative Gloria Macapagal Arroyo na itinuturing na mentor ni VP Sara. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag sina Arroyo at PBBM pero pareho silang hindi na nagpa-interview. Okay, ito lang. Gusto kong bigyan ng komentaryo, ha? Kasi nagpanik po ang dilawan. Alam nyo naman yan, ha? Ang daming lumabas na political analyst, kuno, mga eksperto ng dilaw, eksperto sa politika, etc. Alam nyo, hindi tayo sa nagmamarunong. Hindi ko sinasabing magaling ako. Kaya lang kasi, pag sinabi mong political analyst ka, i-analyze mo yung politika. Ang ganda ng paliwanag ko ron, ano? Hindi. In short, i-interpret mo yung nangyayari. Di ba? Maraming dilawan lumabas, in-interpret nila yung ginawang pag-declare ni BP Sara na kandidato. Pero sa katunayan, hindi nila in-interpret. Nagpropaganda sila. Propagandist po yung mga dilawan na yan. Kasi hindi naman nila in-interpret yung totoong power nung ginawa ni Sara. Siniraan nila yung ginawa ni Sara. Hindi interpretasyon yun. Hindi ka nag-analyze. Hindi ka nag-interpret. Hindi political analyst, yung propagandist yun. Naintindihan nyo? Kasi ang ginawa nila, ay sabi nila, unang ano nila ha, kailangan ma-discuss ko ito eh. Yung sinabi nila na yung ginawa daw ni Sarang pagdideclare ng sobrang aga dahil para may sinampang impeachment, so since tatakbo siyang presidente, lahat ng atake sa kanya, tatawagin niya ng political. Pero wala talaga siyang kasalanan. Alam nyo kung hindi ba naman katangahan yun? Anong klaseng political analyst yun? Propaganda. Alam nyo kung bakit? Lahat naman tayo alam natin na ang impeachment political. Sige nga, taas ang kamay sa inyo dito. Nasasabihin na yung impeachment hindi political. Kahit hindi ka political analyst, alam mo, political yung... So, hindi kailangan magdeklara ni Sara
ng maaga para matawag niya yung atake niya sa kanya sa impeachment ay political? Hindi. At the get-go, ang impeachment, political. Kasi botohan po yan. Paano naging political analyst tong mga to? Diba? Alam naman ng lahat yun eh. Tapos sinasabi pa na ibig sabihin ng pagdeklara ni BP Sara ng maaga, natakot siya dun sa impeachment. Isa pang katangahan yun. Alam mo kung bakit? Last year nga, hindi nagtagumpay yung impeachment. Ngayon pang padikit ng padikit sa 2028, pahina ng pahina yung impeachment. Una, mababawasan kayo ng pondo. Alam naman ng lahat ng taong bayan na yung pumirma sa impeachment, may bayad. Eh mabawasan na yun. Excuse me. Nabawasan na yung pondo eh, di ba? Hindi natakot si BP Sara. Strategy po yun. Sabi ko nga sa inyo, ako'y natuwa doon sa ginawa ni Sara na nagdeklara na siya. Para magkaalaman na sino ba yung pro-addict at saka anti-addict. As simple as that. Ngayon, parang sinasabi para makontrol niya yung mga congressman at saka mga senador na huwag pumirma kasi babalikan daw ni Sara pag naging presidente siya. Strategy po yun. Kaya nga doon natin malalaman sino ba yung pro-addict tsaka anti-addict. Yan po ang tatandaan ninyo. Yung pagdeklara ni BP Sara na yun lang. Nilinyahan niya. Sino yung pabor sa addict tsaka ayaw sa addict. Tapos ang issue. Para alam natin kung sino. Hindi na pwede yung gitna-gitna. Kasi bakit ako natuwa din kay Sara ng ganun? Minsan nakikita ko si Sara parang gumigitna-gitna din eh. Diba? Oo. Ganun ang dating sa akin, hindi nagsasalita. Pero itong nagsalita na siya ba? Kasi anyway, ini-interpret nila itong ginawa kay Sara na parang sinasabi mali si Sara kasi lahat naman daw nang nagdeklara ng maaga kasi natatalo, kasi subject to attack. Hindi rin. Tanga rin tanong political, itong mga dilawang political analyst. Ang tagal nang ina-atake si Sara. Hindi pa siya nagdideklara, ina-atake na siya. Bakit? Alam nyo, malakas si Sara. Ang punong hitik ang bunga, binabato. Papansinin nyo ba si Sara? Nakakadalawang impeachment na si Sara, oh. Kung mahina si Sara, hindi papa-impeach yan. Diba? Kasi alam nyong malakas. Kaya maaga pa lang binabato. As early as 2023, binabato na si Sara. So wala ding epekto yun. Isa pang contention nila. Kaya daw, obvious na natakot si Sara. Kasi it's un-Duterte-like. Naalala natin, si Duterte, late nag-declare. Diba? Bakit siya nag-declare ngayon? So natakot. Kaya natatakot daw siya. Alam niya na kaya siya nag-declare na maaga para tumaas yung ratings niya. Kasi pagka nag-declare ka, ang nagsabi nito yung yung pangit na mahilig maglamas. Yung basta yun. Pag nag-declare ka, tataas yung ratings mo. Kailangan pa ba yun? Ni Sara? Diba? Natakot daw siya. Una, sabihin ko sa inyo, mataas na ang ratings ni Sara. Pangalawa, sinong nagmukhang takot? Ang DDS o ang Dilaw? Magandang tanong yan. Kasi sinabi nyo natakot si Sara. Naglabasan kayo? Kayong mga dilawang tae na analyst. Si Sara natakot.
O kayo nagpanik? Pati nga si Bongbong dadalawin pa si Lenny. Anong naging topic nyo buong araw? Anong balita sa news? Sinong lalaban kay Sara? Sinong tandem ang lalaban sa tandem ng Sara? Sinong natakot? Si Sara o kayo? Ito tanong ko sa inyo. Look who's talking. Layo nyo sa ano. O next topic po. Ito pag-usapan natin to si Vico Soto. So nagdemanda siya, no, naghain siya ng reklamo laban dito sa mga diskaya. Bigyan natin ng komentaryo ito. Opo, nag-file kami ng election-related case kay Sara Diskaya. Tingin ko malinaw naman, clear and blatant violations of election law. Sa totoo, ayoko na rin gawin to, kasi nakakaabala din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election law. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo ng maayos. Okay. Nagsampa siya ng election case laban sa Diskaya. Una, karapatan niya yun. Pangalawa, may punto siya. Ang sa akin lang, sana hindi ka gumaya sa tsuhin mo na pamumuliti ka lang. Pagbakbak lang sa kalaban mo. Kasi hindi ko masyadong magets. Anong purpose? Talo na nga si Diskaya sa election. Pangalawa, nakakulong na. Ano pa gusto mo? Electric chair? Hindi ko maintindihan eh. I mean, sana may guidance ka naman ng Kristiyanong pamilya, Kristiyanong nanay. Huwag mo sanang gayahin si Tito Soto. Maganda future. Kasi ako, I look up to this person eh. Alam ko kailangan natin ng mga ganitong klaseng tao. Sana yung ginagawa niya lang para sa akin is out of gusto niyang linisin ng Pasig para hindi natularan yung maling ginawa ni Diskaya. Hindi as parang hatred. Dahil galit siya sa Diskaya, ngayong nakakulong kayo, at kaming nasa puder, babakbakan namin. Pangit yun. Kasi that is out of hatred. O kaya, dahil political enemy, parang nangyayari dyan sa Cavite, parang nangyayari dyan sa Ilocos, yayariin na lang yung kalaban habang nakauna. Hindi rin maganda yun. Di ba? So, si Vico lang ang nakakaalam nun. But I hope yung kanyang motibo ay para maituwid yung maling nangyari. Hindi sa maling motibo sa hatred o dahil political enemy. Gaya na sabi ko, gusto ko to si Vico, sana, kasi kailangan natin ng mga batang leaders eh. Walang mangyayari talaga sa politika natin pagka itong mga lintik na mga matatandang itong mga trapo. Wala eh. We need the likes of Vico, Sara, Lebiste. I hope, kaya nga, kahit may nagagawa silang mabuti, sinasabi natin, may nagagawa silang we don't think na maganda, sinasabi din natin. Bakit? Again, we need this kind of young leaders. Pag sinabing bawal ang ganitong klaseng billboard, bawal ang ganitong klaseng billboard. Pag sinabing 3 pesos per candidate, per voter. Kasi alam nyo, saglit, sayang isang Vico Soto kung mauuwi lang siyang parang Tito Soto. We don't need Tito Soto sa Pinas. Diyan tayo nagkakaproblema sa politiko. We need Vico Soto, not the Tito Sotos. Ang pwedeng gastusin
Eh, hanggang doon lang talaga pagka-campaign period. Pong iba, pwede nyo naman pong basahin, tingnan. So, ito, pwedeng, di ba, parang sa totoo lang, nag-uusap kami ni Attorney Makalental, parang ayoko na rin gawin. So, hindi naman ako yung mag-file, wala naman ibang magpa-file din ito. So, actually, magkakambal po ito. Ito pong final natin ngayon sa COMELEC. Tapos kaninang umaga, meron din po kaming final sa prosecutor ng Pasig para naman po sa perjury dahil sa kanyang misdeclarations tungkol sa kanyang citizenship. Dahil siya po ay Madami rin palang ginawang kasalanan to si Diskaya, no? So, well, anyway, deserve din naman ni Diskaya yung nangyayari sa kanya. Pero sana nga, hindi ito political lang. Alam naman natin na kung ano rin ang leaning nito si Vico Soto. Sayang. Sayang. Kasi dapat tatandaan natin, pag ikaw naging leader na, hindi na yung political leaning mo ang iniintindi mo. Dapat, una, syempre yung Diyos. Pangalawa, yung taong bayan. Doon ka na nakatutok, hindi na sa ano mo, partido mo or kulay mo or whatever. British or dual citizen, tapos sinabi niya na hindi. Diba? Tapos ginamit niya pa yung passport niya pagkatapos ng filing of COC. So, yun lang po. Kayo po, matanong ko po kayo. Ano po sa tingin ninyo, tama pa ba itong ginagawa ni Vico Soto o hindi? Sa akin, yung sagot ko, depende sa motibo niya. Di ba? Importante pa rin yung motibo ng isang tao. Dahil sa'yo, BP Sara, ninervyos. Kita mo may sakit pa si Bongbong Marcos. Wala kang patawad. May sakit, ninervyos. O yan, mapapasugod tuloy sa naga. Makikipagkita kay Bongbong Marcos at bubuin ang tandem di umano ng Lenny BBM 2028 Unitae. Okay, pasok. Ako si Sara Duterte. Ako naman si Coach Oli. Ano ngayon? Pambira, sali ka ng sali, Coach Oli. Hayaan mo muna si VP Sara. Sige. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Ako, as far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Leni. Ako sa totoo lang ito'y aking opinion. So, aminin natin, ang talagang pinakamalakas na lalaban kay Sara, si Leni. Yan po ang aking tingin dahil talagang yung followers ng Dilaw na kay Leni, wala kay Risa. Pambira. Huwag niyo pasalihin dyan si Risa. Pambira kayo. Para kayong tanga. Kayong Dilaw, pinatunayan yung tanga nga kayo pag si Risa kinuha ninyo, animal. Kasi walang ambag yan. Maraming nga dyang ibang Dilaw, Piklawan, ayaw dyan eh. Saan ba sumulpot yan? Saan ba galing yan? So, walang maidadagdag. Si Leni, meron na yan. Nakita naman natin na yan ang nanalong Vice President, tinalo nga niyan si Bongbong Marcos. So si Leni talaga, aminin natin. Kahit alam natin na hindi aabot sa kalahati yung boto ni Leni kay Sara pag sila ang naglaban sa 2028. But tama, siya ang pinakamalakas na pwedeng tumunggali kay Bibi Sara. You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Mamaya may hihirit na naman kasi may mga ganyan sa comment section. Kotsoli, DDS ka ba? Bakit? Bakit mo tinuturo yung strategy sa kanila? Bakit tinuturo mo sinasabi mo pag si Leni ang pinakamalakas? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, kahit na si Leni ang pinakamalakas, hindi talaga. Alam mo,
Ang magiging solusyon lang ng kalaban para hindi manalo na presidente si Sara Duterte ay ma-impeach si Sara or patayin. Yan lang yun. Pero kung dadaan tayo sa eleksyon, walang tatalo kay Sara. Walang tatalo. Ayon kay House Deputy Minority Leader Representative Egay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo Walang bahid ng korupsyon. Bahid ng droga. Hindi. Wala. Hindi ko sinasabing addict to, ha? Hindi ko rin sinasabing pamilya sila ng drug lords. Ang tanong ko lang, pasok ba ang droga sa Naga? Ay, ganun lang naman kasimple yun eh. Di ba? Kung saan ka mayor, dapat walang droga. So, hindi ko alam. Kalat ba ang droga kung saan mayor ito si Lenny? Okay, mga taga ano. Ha? Naga to, naga ano. O, sige, kayo mga ano. Kalat ba droga dyan? Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Pero pag kalat, ay, imposibleng walang alam yung mayor. rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ngayong araw din, sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City. Naks, budol! Mabubudol. Mabubudol na naman to dito si Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi coincidence na pupunta magkikita daw sila. Sabihin mo napasugod ka, kinabahan ka sa declaration ni Sara. Dahil pag naging presidente si Sara, bubulat-latin yung mga ninakaw mo, animal kang Bongbong Marcos ka. Tapos didikit. Pero ako honestly ha, ito ang strongest na lalaban kay BP Sara. Lenny Bongbong Marcos. Kaya nga napasugod yan. Mukhang kukumbinsihin yan. Alam mo to wag magagalit yung mga fans dito ni LeBron James ha. Wag magagalit. Okay? Eto si Bongbong Marcos parang si LeBron James. Bakit? Ba't naman tayo napunta sa NBA? Kasi si LeBron, unlike si Jordan talagang napa-champion niya yung Chicago Bulls. Si LeBron, nagpalipat-lipat. Hindi niya mapa-champion yung team niya, di ba, na Cavs. Lumipat yan. Nung lumipat siya, naghanap ng kakamping malakas kaya nanalo. Nagigets nyo? Ganyan yan si Bongbong. Talo yan sa vice president, di ba? Kaya lang naging presidente yan, humanap ng kakampi. Sino? Si Sara. Ngayon naman, alam niyang hindi siya mananalo, hahanap na naman siya ng kakampi niyang malakas. Si Lenny. At kung matutuloy ito malamang, ha? Ang ipupush nila, Lenny Marcos. Makinig kayong mabuti. BP Sara, pumili ka ng malakas na vice president. Kasi for sure, ikaw as president, panalo. No question na yan. No question. Pero kailangan pumili ka ng malakas na vice president. Baka tong animal na ito, makalusot na naman. Anak ng teteng. Masamang damo ito parang hindi mamamatay. Ito si Bongbong. Baka pag ito tumakbong vice president, ito'y sa akin lang. Sakit sa ulo to. Kaya ang piliin mo yung malakas. Ikaw na, Sar, kayo na mag-suggest. Sino sa tingin nyo ang dapat vice president ni Sara? Kung tatakbo man si Bongbong Marcos na vice president. Presidente, wala na tayong pag-uusapan. Kahit sino ilaban dyan, talo. Ako, suggestion ko lang. So, si Bongbong ang kalaban. Pumili kayo ng maganda si Marcoleta, no? Si Cayetano.
Chis Escudero, yung mga abogado matatalino. Tapos magdedebate, panbihira. Magmumukha na namang bobo. Magmumukha na namang bobo to si Bongbong Marcos. Pero I'm sure, itaga nyo sa bato. Hindi ito lalaban sa debate. Hindi ito bakla ito si Bongbong. Duwag yan eh. Sige, tuluyan natin. Kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ang flood control efforts ng gobyerno. Baka naman, baka lang wala ako sinasabi. Baka naman ang pupuntahan ni Bongbong dyan, droga. Ay naku, ano na naman yung naiisip mo, Consoli? Ba't ka dyan nag-i-inspeksyon ng mga ang inspeksyon ninyo sa Ilocos Norte, marami daw ghost projects, doon ka mag-inspeksyon. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Naks, may paduda pa siya. Ang tawag namin sa ganyan, paduda. May pag-uusapan ba sila? Yan ang abangan niya. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Baka baha sa droga. hindi ko sinasabing baha sa droga. Baka lang. Kaya tinatanong ko, may droga ba dyan? Dahil kasi dyan pupunte. Alam mo naman yung si Bongbong, hindi naman nagpupunta yan doon sa may mga baha talaga. Hindi naman talaga doon sa may mga ghost projects. Kasi dapat kung may mga baha ang pupuntahan, dapat puntahan niya yung Ilocos Norte. Doon may problema eh. Ano pang pag-uusapan nila? Abangan na lang po natin. Napo na rin na nakasuot si Castro kanina ng pink ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Nililigawan daw ni Bongbong si Leni. Ako lang, ito lang payo ko, okay? Ako, maaaring makinig kayo, hindi kayo makinig, pero sa yellow-pink, pipili kayo ng kandidato, sana hindi yung duwag. At sana hindi yung pipi. Huwag kayong kukuha ng kandidato nyo na pagka-presidente o pagka-vice president na duwag, bakla at pipi. Wag po. Bakit? Kasi magagaya kay Bongbong Marcos. Ang gusto ng taong bayan, yung hinaharap ang problema ng Pilipinas, nagbabalita patungkol sa Pilipinas, yung nakikipag-usap sa press para nakikita ng taong bayan ano ang plano ng gobyerno. Hindi nakatago sa palda ng spokesperson. Hindi duwag. Marunong sumagot. Hindi uutal-utal. Hindi takot sa debate, kaya importante sa presidente at vice president candidates na marunong sa debate. Kasi pag yan uurong sa debate, asahan ninyo hindi haharap sa media yan. Ano mangyayari? Kukuha na naman yan ng spokesperson ng tagapagsalita na attack dog. Di bali kung presidente, I'm sure naman hindi mananalo. Kaya lang yung vice president, wag. Gusto nyo ba yung nangyayari ngayon? Ni hindi nyo makita yung presidente, ni hindi mo alam kung anong nasa isip. Kung droga lang ba o droga? Droga ng droga. Hindi mo alam kung anong nasa isip eh. Bakit? Puro si Claire nagsasalita. Di ba? Di dapat si Claire na lang. Kaya nga ganun pala. Ba't hindi kaya si Claire na lang ang patakbuhin nating presidente para sa Pinklawan o vice president? Total, siya rin na magsasalita. Di siya na rin. Ikaw na lahat. Di ba? Maganda ba yung suggestion ko? Ikaw na lang, Claire, ang tumakbo. Total, ikaw nakikipag-usap eh. Total, ikaw ang magaling. Total, ikaw ang laging tama. Di ikaw na.
Ano pang papel ni Bongbong Marcos? Pera-pera, taga-tago ng maleta, taga chup-chup ng droga. Ay, hindi ako nagsasabi niyan, ha? Yung kapatid mo, adik ka raw. Ano mang ginamit na term na adik? Hindi bangag eh. Kasi yung bangag, pwedeng bangag ka ngayon, bukas hindi ka na bangag eh. Lulong, yun ang ginamit. Yung lulong, talagang ano yan. Talagang araw-araw, droga harap niyan. Wala po. Matatandaang noong Oktubre 2024, nagkaharap na rin. Pero etong picture na yan, ha? Yung picture na yan. Yaan ang picture ng kain suka. Yaan ang picture ng kain tae. Alam mo, may mga nagsasabi nga, yung sakit ni Bongbong, di umano sa kolon. Parang ganun, di ko alam kung totoo yun o hindi. Kayo na humusga kung totoo yun o hindi. Pero sakit daw yan dyan eh. Oo, nakukuha daw yun sa sa bisyo. So, given na yan kay Bongbong, yung bisyo, hindi pwedeng walang bisyo yan. Pangalawa, nakukuha daw yan sa masamang kinakain. Ikaw ba naman kumain ng suka at saka tae? Talaga pambira. Mamamatay ka talaga niyan. Oh, kaya lang masamang damo ito. Kaya matagal mamatay. Oo. Pero try nyo, gusto nyo. Kumain ng tae at saka suka araw-araw. Ito si Lenny, baka magkalasakit din to sa ano. Oh, yung diversionitis. Kumakain eh. Oo, kayo mga dilawan ha. Oo, na hindi naman kasi lahat may mga dilawan na ayaw nila yung ginagawa ng kanilang liderato eh. Hindi naman hardcore sila, no? Nakikita nila, nakikita itong mga leaders namin talagang desperado na. Talunan na talaga kami. Kasi kinakain na nila yung suka nila tsaka yung tae nila eh. O ayan yun, no? Diba? Sinabi ni Marcos, nandaraya to si Lenny. Sinabi naman nito si Lenny, magnanako. Nagsiraan siraan ngayon, magkakampi sila. O di, sarap, no? Sarap kumain ng suka. Taas ang kamay. Sino sa inyo dyan ang kumakain ng suka at saka tae? Ingat kayo, ha? Oo, baka magngiwi-ngiwi kayo. Pasensya na po sa mga kumakain, ha? Okay. Diretso na tayo. Ba't tayo napunta sa kain tayo? Sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Tinawag pa ito ni Pangulong Marcos na political reconciliation matapos maging magkatunggali noong eleksyon 2022. Sa mga nag-iisip kung may nabubuo bang alyansa, sabi ni Castro. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi. Alam mo kung bakit walang napag-uusapan? Kasi hindi naman nagsasalita si Bongbong. Ikaw ata nagsasalita para kay Bongbong tsaka si Lisa. Yun sinasabi ha. Panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ni Robredo sa mga usaping ito. Para sa GMA. Pero ito sa akin na. Maganda na record mo, Lenny. Nanalo ka as Vice President, tapos natalo ka as President. Sa akin, huwag ka nang tumakbo as President kasi masisira ka talaga. You have no chance. You have no chance of winning. Alam kong alam mo yan. Alam kong alam yan ang mga kamag-anak mo. You have no chance. Ang tsansa mo lang kumita na naman. Kasi ganun eh. Bakit ka lalaban sa alam mong matatalo ka sa isang eleksyon? Yung sure kang matatalo. Everybody knows matatalo ka. So, bakit ka tatakbo? Maybe para ka kumita. Di ba? Kasi may kita dyan. Maraming magdo-donate. Maybe for political connection. Maybe fame whore. Gusto mo lang sumikat lalo. Baka magiging vlogger ka na. Kasi talaga naman, yung ibang natatalo, iba tumatakbo lang para makilala. Tapos pag natalo, magiging lalaki na yung vlog. Yung ganon. Gusto mo lalong makilala. Pero yung lalaban kang alam mong talo ka,
mas malaki yung chances na masisira ka lang eh. Masisira ka. But anyway, sabi ko nga, posibleng eto yung pinakamalakas na tandem. Lenny Bongbong Marcos. Next topic po tayo. Eto pa, umuugong na isang katandem ni BP Sara, si Bam Aquino. Totoo ba yan? 'Di ba? Wala pang usaping ganon. Kahapon, blinag ko na, possibility na Sara, Bam. Hindi natin sinasabing agree tayo, hindi natin sinasabing mangyayari. Pero possibility. Ngayon, nasa balita na. Tingnan natin. Nagsisimula na ang paglitawan ng mga pambato para sa 2028. Lumabas ang Lenny Erwin tandem online para sa susunod na halalan. Pero anin Senator Erwin Tulfo, hindi na raw siya mahihilot para tumakbo pa sa higher position. Masaya raw siya sa Senado ngayon. Siguro pag wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Lenny, tsaka papayag. Pero for now, ang dami dyan, ang dami siguro. Natauhan na rin si Tulfo. No? Kasi alam niya, malakas talaga si Sara. Okay. Tatanungin nyo, Coach, Vice President naman ang itatakbo niya kasi Lenny Tulfo. I don't know kung si Lenny ang plano nilang lumaban. Tapos si Tulfo, vice versa. Hindi ko alam kung pinapatakbo siya. Kaya lang, mamamarkahan siya na pro-addict. Gaya ng sinabi ko sa inyo dun sa vlog ko kahapon, gusto ko yung ginawa ni Sara ngayon. Na nag-declare na siya na tatakbo siya. Kasi nilinyahan niya na. Dito yung pro-addict, dito yung anti-addict. Ganun lang kasimple yun. So kahit Vice President ang itatakbo nitong si Tulfo, mamamarkahan siyang pro-addict. Di ba? At hindi yun maganda kasi magiging senator pa to. Senator din yung kapatid niya. Isipin mo, presidente si Sara. Pag natalo to si Tulfo, tapos nag-pro-addict siya, may kalalagyan to. Tatandaan natin, eto si Tulfo. Questionable pa ang citizenship nito. Di ba? So si safety na to. Okay na ako eh. Senador na ako for 6 years. Saka ako na problemahin kung ano man yung susunod kong hakbang. But for now, enjoy ko muna to, di ba? Delikado pa siya eh. Tired, my family is tired na yung mga banat, mga akusasyon, investigasyon. Kita niyo naman, 2025, liwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapa-investigahan pa. So no, I'm not interested po, nor my brother Rafi is he's not also interested. Marami pa po dyan. Anya, si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo raw at mga kasamahan niya sa Liberal Party ang dapat magsama-sama. Pero sa Politico Nightly ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni former Vice Presidential Spokesperson Attorney Barry Gutierrez na mukhang ruled out na ang pangalan ni Robredo dahil nagpahayag na raw ito na hindi na siya interesado. So kung out na si VP Lenny, ang mga kandidato mo na lang dyan, pinaka-prominente, yung mga senador. So, siyempre, si Sen Bam, si Sen Kiko, at si Senator Risa Ontiveros. Kawawa naman. Yung mga political analyst di umano. Yung mga dunong-dunungan ng mga dilaw, nagsilabasan. Nabulabog. Alam mo yung ano, yung kunwari yung cage ng kalapate. Bigla mo sinabuyan ng ahas. Magkakagulo talaga ron. Ganyan yung nangyari nung nag-declare si Sara. Nagkagulo ang mga dilawan, nagpanik. Pati yung si Bongbong na may sakit na hindi natin alam kung may hangover pa sa kanyang pagkalulong. Bigla makikipagkita kay Lenny. Tapos naglabasan yung mga eksperto ng mga matatalino ng dilawan. Ito, desperado na sila. Sino nang tinatawag? Si Bam,
si Kiko, sino pa daw, tsaka si Risa. Walang panalo yon, tatandaan mo. Si Bam at tsaka si Kiko, wala yan sa survey. Pasalamat nga yan kay Garcia. Kayo nang umunawa ko ano ibig ko sabihin. Pero yan talaga ang tingin ng taong bayan. So, walang kapana-panalo yan. Si Risa, nakaw! Walang may dadagdag, peperahan lang kayo nun. Hindi ko sinasabing nanakawan niya ng pera, pero wala eh. Siya lang ang makikinabang pag siya pinili nyo. So wala na sila. Kawawa naman tong Dilaw. Pambi, ang lakas mo, Sara, wala nang gustong lumaban sa'yo, animal. Pero ani Gutierrez, labas daw sa mga pangalan, ang mahalaga para sa oposisyon ay magkaisa sila para sa isang kandidato. Una na ring sinabi ni Senator Risa Ontiveros na mahalaga ang strong united opposition pagdating sa common values at prinsipyo. Grabe. Alam mo, bilib ako sa kapal ng mukha nitong si Risa. Talagang pinipresentan niya yung sarili niya. Di ba? Yung bang, kumbaga sa isang handaan, hindi mo man lang antayin ayain ka nung kain ka na. Hindi siya pinipresentan nga ito ako. Yayain mo na akong kumain. Pumupustura talaga. Gusto mong kumita, Len. Ay ano Risa. ng isang kandidato. Nananatili raw siyang bukas tumakbo bilang Nanatili siya. frontrunner sakaling siya ang piliin ng United Opposition. Umaasa si Gutierrez na magkakasundo ang oposisyon sometime within the year. Isipin mo, tanong ko sa iyo, Risa, kung ang magiging magkakataon ay si Lenny BBM or Lenny Kiko o Bam Kiko, hindi ka kasali. Naku, lulungkot ka. Sayang ang pagpupustura mo. Sayang ang pag-a-apply mo. Hindi ka pinansin, nagmukha kang tanga. Ikaw kasi ayusin mo yung PhilHealth. Tsaka yung tanim witness mo, di umano. Para sa agenda, Hannah T. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin. Gusto ata ang paliguan. Paliguan ng impeachment si BP Sara. May pang-apat, hinabol pa. Oo. Itong dalawang sip-sip na to. Ito isa kasi, isa, alam naman natin, sino tropa niyan. Baka nakinabang to sa maleta. Ito naman sino to? Si Pastor, ano to? Pangalan nito? Si Pastor Jack daw ang tawag dito ni ni Pulong. Naghain pa. Hinabol pa, another complaint. Bigyan ng maleta to. Itong si Pastor Atrasado. Pastor Abante. Gusto mo mabigyan ng maleta, no? Sip-sip ka masyado. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera ang reklamo na inendorso ni na House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Pareha sip-sip yan. Si Ortega, alam mo namang nuknukan ng sip-sip kay Tambi yan. Diba? So, di natin alam. Pero it's very, very possible na kinabang din to sa mga flood control scandal. Posible posible. Tropa ba naman ni Tambi? Kaya andyan sila, pasikat, di ba? Kailangan nila yan kailangan papogi yan. Di ba? I mean, kasi sa akin, ang impeachment, everybody knows it's political. So, bakit napakadaming complaints ang kailangan nyo? Di ba? Ang hahabulin lang naman sufficient in substance, sufficient in form. Alam naman natin, magkakakampi kayo dyan. Papasaya yan. Sigurado, papasaya yan. So, anong purpose nyo dyan? Para magpalapad ng papel ito doon sa hari ng bayan na si Tambi.
Ito naman si Abante, alam naman natin, talo to eh, di ba? Talo to sa eleksyon. Kaya lang nakaupo yan, pasalamat ka rin Garcia. Kaya ang daming nakaupo, dapat magpasalamat kay Comelec Garcia, ha? Oo, thank you Garci. Ito si Abante. Di ba? Talo yan eh. Isipin mo, talo nakaupo. So anong gagawin mo? Bayad utang. Di ba? Total, nakaupo ka na, magpasikat ka na. Oh, kakita ka pa, bibigyan ka pa ng maleta. Di ba? Posibleng mabigyan din to ng maleta. Pero ito si Abante. Ito yung taong walang kinatandaan. Bakit? Malayo sa realidad. Una, akala niya may silbi yung ginagawa niya. Hindi nyo mai-impeach si BP Sara. Malabo. Binuking na kayo ni Chanco eh. Bawat pirma, may bayad. Nabawasan na po pera ni ni Tambi kasi nabuking yung kanyang mga ghost projects scandal. Oh. So, siyempre, ayan ka na naman. Gusto mo na naman kumita. Hindi ako nagsabi nun. Si Chanco, lahat kayo kumita. So, parang hindi in touch sa reality to si Abante. Tapos, sasabihin pa niya, hindi niya susuportahan si Sara. Wow! Hindi mo nga ba suportahan yung sarili mo? Di ba? Suportahan mo muna yung sarili mo. Talo ka nga sa distrito lang yung talo ka. Susuportahan mo pa yung tatakbong pagka-presidente, national election, buong Pilipinas. Tanga ka ba? Kaliwat kanan. Distrito mo, hindi ka nanalo. Suportahan mo muna yung sarili. Alam mo, ganito yung sinasabi ko eh. Yung nakakita na kayo ng kaibigan yung control freak. Baka may kaibigan kayong ganon. Baka may kagrupo kayong ganon. Baka meron kayong kapitbahay na ganun. Parang gusto niya, kontrolado niya lahat. Baka may ex kayong ganun. Napunta sa ex. Control freak. Oh. Tapos yung diet nga niya, hindi niya makontrol. Kokontrolin niya pa lahat ng tao, animal. Sa isip ko lagi kung, napaka-control freak nitong tao na ito. Yung pagkain mo nga, hindi mo makontrol, animal ka. Di ba? Parang, diet mo nga, hindi mo makontrol. Kontrolin mo muna yung diet. Parang ganito si Abante. Yung sarili mo nga, hindi mo nasuportahan sa sarili mong distrito eh. Susuportahan mo pa si Sara. Tanga. Kabilang sa mga paratang laban sa bise ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at iba pang... Sige, ilagay nyo na lahat dyan. Gusto nyo, pati pagpatay kay Sara, pati pagpatay kay Jose Rizal, lagay nyo na dyan. Anyway, political lang naman yan eh. Boboto lang naman kayo. High crimes para sa umano'y maling paggamit na mahigit 612 million pesos na confidential funds. Pagbanta umano na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa, at mga yamang hindi umano idineklara ng bise sa kaniyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasama sa mga isinumiting ebidensyang sinumpang salaysay ng umano'y bagman niya si Ramil Madriaga. This might be the smoking gun eh. Because Ramil Madriaga... Bida ka pa. Isang dila nga dyan. Bida ka pa. Yung complaint mo pa, ang smoking gun, ha? Itong taon to, ang tanda na walang kinatandaan talaga. Hindi in touch with the reality. Parang ang layo niya sa realidad. Yung complaint mo pa ang bida, ha? Ay, nako. Is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person. No? Hinihingan pa namin ng pahayag si Vice President Sara kaugnay ng bagong reklamo laban sa kanya. Pero nauna nang sinabi ng kanyang kampo na sasagutin nila ang mga ito sa angkop na constitutional process. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker.
May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga reklamo sa Order of Business ng plenaryo sa kaire-refer sa House Committee on Justice. Sa desisyon ng Korte Suprema kamakailan, ang tinutukoy na session days ay calendar days na nakasesyon ang Kongreso. Pero sa internal rules ng Kamara, pwedeng ilang araw ang isang session day. Mula sa araw na sinimulan nito hanggang sa kung kailan mag-adjourn. Kaya para sa ilang legal expert, may tuturing na judicial overreach ang naging desisyon ng Korte. When the court defines the granular nature of a working day for a co-equal branch. Alam mo pinag-uusapan nila dito? Yung araw ng session days. So sa madaling salita, ano ba ang session days? Yun lang. At hindi sila sang-ayon sa Supreme Court. O di kayo na. Buwagin na kaya natin yung Supreme Court. Ayaw nyo rin namang paniwalaan. Si Tito Soto ayaw din sundin, ayaw paniwalaan. Ano bang purpose nun? Tanggalin na natin. Dapat nga tanggalin na eleksyon. Si Garcia lang naman ang bida eh. I believe it ceases to be a judge and begins to act as a manager. Palakpakan naman dyan. It is no longer the least dangerous branch. It has become an administrative overseer. For them to make guidelines on the procedure for impeachment is, I think, beyond the scope of their powers. Namamaos ka na, Brad. Sir. Because precisely they are impeachable officials. They should not be pronouncing rules that would exculpate themselves. Mariz Umali nagbabalita para sa... Bahala kayo. Gusto nyo yan. Eh. Hindi, yun ang sinasabi nga natin. Diba? Kung anong purpose kaya andyan ng Supreme Court? Kasi ang punto nila, impeachment yan, dapat yan nasa legislative. Kaya nga dahil, alam nyo, yung issue, minsan may pagtatalo even sa legislative. Sino magde-decide? Diba? Si Tito Soto. Si Tambaloslos. Si Sandro Marcos. Dapat, yung magde-decide, yung non-political. Kaya andyan na Supreme Court. Ayaw nyo nga, di gibayin nyo na muna. Oo, tanggalin na yung Supreme Court, tapos kayo na mag-decide. Okay? So hanggang dyan na lang po muna tayo at ako'y nagpapasalamat sa mga nanunood at patuloy na sumusubaybay sa channel ni Coach Oli. Lalo-lalo na yung mga nanunood simula't simula hanggang sa matapos. Sana po wag nyo pong kakalimutan na ulit, nagpapaalala, kala nyo wala pong kwenta yun. Napaka-importante ng pagla-like nyo dahil makakatulong ito sa algorithm natin. At wag nyo rin kakalimutan, mag-subscribe po kayo. Okay? Coach Oli News PH, sana may share nyo rin. Thank you po. Abang-abangan nyo parati ang ating mga vlog. Salamat po. God bless everyone.